Makakausap po natin, constitutionalist at former National President ng Integrated Bar of the Philippines, IBP Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo. Si Orly Tinilid po ito sa Radyo na TV ba. Good morning po, sir. Attorney. Good morning, Orly, at magandang umaga po sa nakikinig at nanonood sa inyo. First time ba na naobserbahan nyo na may gantong pagkilos ang iba't ibang mga law school sa bansa dahil sa isang panawagan na umaksyon o gawin ng isang sangay ng ahensya, isang sangay o ahensya ng gobyerno ang kanilang trabaho tulad ng Senado na nakatakdang dinggin o magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney. Maganda at mabuti na nagsasalita yung mga legal experts, mga law professors at iba pang mga institusyon at organisasyon, no? Kasi napakahalaga nito. But this is not the first time. Every now and then, kung merong mga mabibigat na issue at talagang malilinaw na paglabag o kaya defy sa mandato ng batas, lalo na ng konstitusyon, ay naririg naman natin yung mga taong ganito, yung mga experts at mga institusyon. Naaalala ko lang kasi laging andudoon yung ating pasubali. Na lahat ng ating gagawing aksyon ay para na rin sa mga pag-asa ng ating bayan ng mga kabataan. So, para na rin sa mga siguro mga future lawyer, mga estudyante ng batas na maaring may makapulot ng hindi magandang bagay sa mga nangyayari, sa mga development na parang kung gusto mong ibitin o gusto mong ibasura o wag pansinin ng isang bagay, i-delay mo lang ng i-delay. Doon din naman na parang yun ang bakala naman kasi yun ang maging interpretasyon ng ilang mga estudyante ng mga estudyante ng law o batas o bagasya, attorney. Maaari yan at may basehan naman, no. Nung nauna, kung maalala mo, konti lang tayong tumatalakay dito. So it was just clarifying. Pero patuloy pa rin yung kanilang pag-dribble at hindi pagsunod sa batas, mambabatas pa naman sila. So maganda na nagkakaroon ngayon ng groundswell of pushback. Ito, pushback na ito. Hindi na paglilinaw sapagkat noon lumalabas, lalong-lalo na dun sa mga hindi nakakaintindi masyado ng intricacies of the law na dahil popularly elected mga ito, matataas ang posisyon, yung sinasabi nila totoo at tama. Ngayon, maliwanag na ho na kagaya ng fake news, parang fake opinion. Yung mga ganyan. So maganda ho na maiwas to para hindi masyadong mabudol-budol ang taong bayan at kasama na rin yung nag-aaral ng batas. Okay. May maaari daw itong maging sukli lalo na sa mga parang ang pangit naman mangyari, Attorney Cayosa, na dahil sa kanilang stand, dahil sa kanilang patuloy na pag-delay ng impeachment trial, yung nagustong mangyari ng liderato ng Senado, baka mawalan sila ng kredibilidad na tuwing may mga isyung pambansa na sila magre-react, ibabalik sa kanila, makapagsalita daw mga to, impeachment nga, dinilay nyo. Ganito pa talaga mangyayari niya pa nagkataon, attorney? Hindi natin maiiwasan yung ganun sapagkat yung taong bayan naman nakakaintindi naman. Lalong-lalo na ito, nabigyan sila ng benefit of the doubt. Kasi kung maalala mo, noong February 5, ang panawagan na noon, forthwith, asikasuhin nyo yung impeachment. Kasi napakahalaga yan. It's a matter of public accountability. It's a matter of due process, fairness sa magkabilang panig. Pero wala rin nangyari. Nangako sila na pinuspon, ngayon pinuspon ulit. Ngayon sinasabi baka hindi na matutuloy. At functionally dismissed na lang daw. So ganyan ho narinig natin sa kanila. So maalala yan ng taong bayan. At sana naman yung karamihan sa mga senador ay makikinig din sa utos ng batas. It's about the primacy of the Constitution. Kasi ang importante dito na mensahe, kahit ho matataas kayong opisyal, kahit popularly elected kayo, you have to operate within the constitutional mandate and framework. Hindi ho pwedeng sabihin, ito yung aming gagawin kasi kami nasa pwesto or for some other personal or political reason at bahala na kayo mag-question sa Supreme Court. Hindi ho dapat ganun yung namumuno. Magiging madali kaya kung sakasakali kasi binabanggit ng dalawang senador na nakapanayan po kahapon ng DCWB
in 19 days, kayang tapusin naman ang impeachment eh. Bawasan lang siguro, ano lang yung pinakamatitinding mga articles of impeachment o sa madaling salita, pinakamabibigat na kaso para dinggin ng impeachment court, kayang tapusin ng 19 days. Well, kung gusto nila, pwede ho. Sapagkat walang limit sa number of hours yung hearing sessions nila eh. Sa katunayan nga ho, kung babasahin natin ang konstitusyon, yung deliberations ng Constitutional Commission, at yung Senate Rules on Impeachment mismo, there is a very clear mandate for urgency. Kaya nga, daily yan. Pwede ho namang 12 hours sila. At tama ka. 6 o 7 ata yung articles of impeachment. From 7 siguro pwedeng gawing 3 or 2. Oo, 2 or 3. Yung meron na silang mga napakalinaw na ebidensya, documentary, testimonial, at mga admissions o mga public records. So, pwede ho, kung gustuhin nila, pwede naman. Of course, depende na rin ho yan kung dun sa kabilang panig, magkakaroon din ng delaying tactic. But kung paniniwalaan natin ang sabi ng Vice President, atat na atat naman na rin siya. Gusto niya, ready na daw sila, ready ang prosecution. At sabi nga niya, in her own words, she wants a bloodbath. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin yan. But nakafocus na sila. So, hindi dapat ganun kahirap. Sana nga wala ng further delaying tactics kasi masyado na hong na-dribble ito. Anyway, pangulitan na lang siguro, Attorney Cayosa, yung ilang kasi din sa ating mga kababayan, nakakapansin ng hindi kagandahang siguro mga pahayag o aktwasyon o galaw ng Senado dahil na rin sa mga pahayag ni Senate President Jesus Escudero. Unang-una dyan sa binubuntun pa rin niya ito sa nagpabanjing-banjing kasi yung Kongreso. Tapos na raw kasi February 5, siguro mas maganda ibang dahilan na o ibang rason na. At ito, lumabas pa yung de facto dismissal, yung kung ito'y tatawid sa 20th Congress mula 19th Congress, lahat ng issue na pandelay, yun daw ang ine-entertain ng leadership ng Senado. Tama ba yung impression na gano'n, Attorney? Well, there is basis sa impression ng taong bayan na ganyan at maaari nating maintindihan mga ito kasi politiko sila, no? Pero wag na sana nilang, mas maganda na lang sabihin nila kung ano yung kanilang personal or political reason. Wag na nilang bali-baliin pa ang napakalinaw na words and spirit and intent ng Constitution at sarili nilang Senate rules plus jurisprudence. So, wag na sanang lituhin. Ipwera na yung batas, malinaw yung batas, lahat na nagsalita tungkol dyan, halos unanimous ang view ng lahat. So, wag na ho nilang gamitin yan. Wag na rin ho gamitin yung blame game. Yung bang you find fault with the House of Representatives. Ginawa na nila ang trabaho nila eh. Nag-imbestiga na sila. Within 4 months, tuloy-tuloy ho naman yan. Di ba? So, hindi ho ganun kadali yung mag-investigate kasi kinakailangan mo din makuha ang mga statements, mga ebidensya, mga dokumento bago ka magsampa ng kaso. Tama lang ho na ginawa. Pero yung hukom na nandyan naman, may oras naman, malinaw naman ang obligasyon at poder nila na umaayaw at yung iba pa, yung mga komento nila parang magpipre-judge, yun ang may problema. Alright. Attorney Cayosa, maraming salamat po muli sa inyo, sir. At sa ulitin po. Good morning po sa inyo, Attorney. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Naku, paalam. Walang pinoprotektahan.